Umalma naman ang Malacanang sa depensa ni Quezon City Congressman Bong Suntay na hindi raw impeachable offense ang mga naging pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte kay Pangulong Bongbong Marcos dahil nasa isip lang daw ito ng bise. Para sa iba pang detalye live mula sa Malacanang, may Express Report si Maricel Halili. Maricel, pati pala itong Malacanang, may reaksyon dyan? Anong sabi? Tama ka, Ruth. Malinaw ang sinabi ng Malacanang na hindi sila makikialam doon sa nangyayaring impeachment proceedings ngayon sa Kongreso. Pero umalma sila dito sa binanggit ni Quezon City 4th District Representative Bong Suntay. Partikular nga yung pagdidepensa niya kay Vice President Sara Duterte na wala daw itong anumang paglabag at pwedeng gawing impeachable offense dahil imagination lang naman, hindi naman daw nangyari yung banta laban kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ang sinasabi ng Malacanang, iba ang grave threat sa homicide, sa murder at sa physical injuries. Pero kapag sinabing grave threat, ito raw ay maituturing din na isang krimen. Pagbabanta raw ito laban sa isang tao, laban sa kanyang honor o karangalan at laban sa kanyang property. Kaya ito yung binibigyang diin ng Malacanang kanina. Naritong sinabi ni Undersecretary Claire Castro. Kung sa pamilya kaya nila ito gawin, tumawag ang isang tao at sabihin, I am imagining myself killing you. Hindi ba sila matetreten? Nasasabi lamang nila ito dahil hindi sila ang natreten. At kahit nga si Undersecretary Claire Castro mismo na-offend din daw siya doon sa naging pahayag ni Representative Suntay tungkol nga dito sa aktres na si Ann Curtis. Ang sinasabi nga nitong si Yuse Castro, ano naman ang kaibahan kung siya ang nagsabi sa isang tao na nakatambay sa kanto? Pareho daw itong offensive dahil wala itong paggalang sa mga babae. Naritong sinabi ni Yuse Castro. Dapat pa bang ipagpasalamat na ang lalaki ay nag-iisip ng malaswa sa iyong pagkababae? Nagkataon lamang siguro na siya ay nakasuot ng isang suit, nakaharap sa isang mic, at may titulo bago sa kanyang pangalan. Kung nagkataon na ang lalaking ito ang nagsalita ay nasa isang kanto, nakahubad, at sinabihan ng isang babaeng naglalakad na ini-imagine ko kung anong ginagawa ko sa iyo kasi ang ganda mo. Magkaiba ba yun? Kung ordinaryong tao ang gagawa o ang tao ay supposed to be isang honorable. Ang tanong natin dyan, Ruth, sapat na ba yung paghingi ng paumanhin nitong si Representative Suntay? Ang tugon dyan ni Yuse Castro, mas maiging itanong na lamang sa asawa ng kongresista. Ruth? Basta yung isa pang issue, dahil may mga panawagan na mismo ang Pangulo na magpatupad ng energy conservation measures. May bago bang pahayag dyan, lalo na may panukala pala si Senator Gatchalian para sa 4-day work week. Well, ang sabi dyan ng Malacanang, Ruth, dating dito sa 4-day workweek, pag-aaralan nila yan kung akma ba na ipatupad ito dahil nga nanawagan na rin mismo si Pangulo na magkaroon tayo ng pagtitipid sa mga supply ng kuryente at ng energy. Pero sa ngayon, hindi pa raw yan napapag-usapan. Ang natugunan kanina ni Undersecretary Claire Castro ay yung tanong kung handa ba silang i-certify as urgent yung paghingi ng power ni Pangulong Marcos para i-reduce yung excise tax para dito sa mga petroleum products. Ang sabi dyan ni Yuse Castro, yes, dahil napapanahon. Pero kung gaano kalaki yung excise tax na ibabawas dito sa mga produktong petrolyo, hindi pa raw yan napapag-usapan sa ngayon. Ruth? Yan po ang Express Report ni Maricel Halili mula sa Malacanang. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.